ng Setyembre at nakita niyo po oras dito sa Senado, 34 na minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Alas 10 po ang nakatakdang pag-umpisa ng ikalimang araw ng Senate Blue Ribbon hearings patungkol sa PDAF at inihahatid po yan namin sa inyo live sa ating special coverage, ang pagsisiyasat PDAF skandalo. Ako po si Cathy San Gabriel. Ako naman po si Attorney JJ Jimeno Atienza at samahan niyo po kami hanggang sa huli sa pag-antabay at pag-oobserba dito sa pagsisiyasat. Attorney JJ, gaya ng aking nabanggit, ikalimang araw na nga ngayon ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at naging maikli itong naging pagsisiyasat noong Martes ng nakaraang araw dahil nga hindi sumipot ang mga witnesses ng DOJ. At yan nga ang naging dahilan kung bakit, Cathy, naging napakaikli ng proceedings noong Martes. At yan din ang nagbigay daan sa mga sunod-sunod na pangyayari pa hanggang kahapon. Kaya panuorin po natin ang isang recap ng Day 4 ng Senate Blue Ribbon hearings. Tanging si Justice Secretary Leila de Lima ang nakadalo sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee probe nitong Martes. Nalubos na ikinagalit ni Senator Teofisto Gingon III, chairman ng komite. Sa pagbubukas ng hearing pasado ikasyam ng umaga, pinunahan ang di pagpunta ni Ben Hurluy at iba pang whistleblowers. Matamang ipinahayag ni Gingon ang kanyang pagkadismaya kay De Lima at sinabing minaliit ng Justice Secretary ang kakayanan ng Blue Ribbon Committee. Depensa naman ni De Lima, sa kanyang ipinadalang sulat sa komite noong Lunes, binanggit niyang di maaaring dumalo sa hearing ang whistleblowers, gayong mariing ipinagbabawal ng tanggapan ng ombudsman ang publicity kapag naihain na sa korte ang kaso. Ngunit tugon ni Gingona, pinanghawakan nito ang pangako ni De Lima na kanyang dadalhin ng naturang whistleblowers sa hearing ng araw na iyon. Para kay Gingona, wala sa posisyon si De Lima upang ipetisyon ang batas ng ombudsman, gayong hindi naman siya ang ombudsman. Ayon naman kay De Lima, tanging hiling niya ay mabigyan ng pagkakataon si Ombudsman Conchita Carpio Morales na ipahayag ang katayuan nito dahil naihain na sa tanggapan nito ang mga kaso hinggil sa pork barrel scam. Sinuspende ni Gingona ang hearing kasabay ng paghain nito ng sabina para kay De Lima at iba pang whistleblowers na dumalo sa susunod na hearing ngayong ika-6 ng Setyembre. Humingi ng tawad si De Lima kay Gingona ilang minuto matapos ang hearing, mang tinanggap ng mambabatas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez. At yan nga po ang nagbigay daan din naman kahapon sa isang napaka-interesanteng pangyayari dito sa Senado. Kahapon ay nagbigay ng pahayag si Senator Jinggoy Estrada tungkol at bilang panagot doon sa mga alegasyon laban sa kanya raw at sa dalawa pa niyang kasamahan dito sa Senado nga. At yan din ang nagbigay daan para pangalanan niya ang napakarami pang mambabatas at binatuhan niya po rin ng kapwa-alegasyon. At dahil nga po dito sa pahayag ni Senator Jinggoy Estrada, pati mga estudyante at mga kabataan ay napukaw ang kanilang interes upang pumunta rito sa Senado at bantayang maigi at personal na makita ang investigasyon ngayong araw na ito. Alam mo, Attorney JJ, naging napakahigpit ng seguridad, maging sa ating mga miyembro ng media, nag-i-issue na sila ngayon ng special passes. Ayan, meron nga po kaming kinuhang passes dahil nga napakaraming tao ngayon. Samantala, Attorney JJ, kahapon nga ay naging eksplosibo at kontrobersyal itong naging privilege speech ni Senador Estrada. That's right. So, tignan po natin ngayon ng ito yung kauna-unahang pangyayari na isa sa mga ay sumagot sa publiko tungkol sa mga alegasyon laban sa kanila. Kaya panoorin po natin ito. Colleagues, this August Chamber, mga mahal kong kababayan. I rise today on a matter of personal privilege with regard to the allegations hurled against me and my colleagues, Senators Juan Ponce Enrile, Ramon Bong Revilla Jr., in relation to the so-called PDAF scam. I also rise, Mr. President, to tell the untold story of PDAF, as well as to expose the biases and prejudices against the opposition of certain institutions like the media, the Commission on Audit, the Department of Budget and Management, and even the Blue Ribbon Committee of the Senate. Mr. President,
Since the story broke on the anomalies involving the Priority Development Assistance Fund, or PDAP, there has been a serialized and obvious concerted effort in the media to demonize me, along with other members of this chamber allegedly involved. Telenovela ang pagsasadula ng PDAP scam, kumbaga. The media have prominently printed screaming headlines that have serialized reports designed to vilify us before the bar of public opinion. Si Senator Enrile at si Senator Revilla at ako ang tila ba inuulam at pinagpipistehan mula almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Ito po ang ilan sa maligalig na headlines. 50% ang cut ng senators. Cash ang bigayan. Pork aabot sa 100 bilyon. 3 billion pork nasalo ni Y. Corat. Bong Revilla, booking sa pirma. At eto pa ho, Congress kickbacks. How much for whom? Solons got 50% of pork. 3 senators amassed 581 million in kickbacks. Mr. President, we have been singled out, as our people should know, in the so-called 10 billion peso PDAP scam. We have yet to be afforded the opportunity to confront the evidence thrown against us. But sadly, in the eyes of the Filipino people, we have already been marked and portrayed as the worst thieves and scoundrels of the government. And just to belabor and drive home this point, Mr. President, the Commission on Human Rights has recognized what is being done to us. Kamakailan lang, kinundinan ng komisyon ang trial by publicity na ginagawa sa mga nasasangkot sa pork barrel scam. On the other hand, Mr. President, Amado Doronilla's column may have sadly and aptly predicted where all these may lead to when he wrote, and I quote, "What is endangered in this mass hysteria lasting for blood without going through due process is that we might be laying the ground for the lynching or sending to the gallows of a fundamental principle of constitutional democracy, a fair administration of justice underpinned by the right to be heard before being condemned guilty." Mr. President, ladies and gentlemen, even some of our colleagues here at the Philippine Senate have apparently passed judgment on us. Mr. President, I initially welcomed the Senate Blue Ribbon Committee investigation on the PDAP scam. Sa totoo lang po, gusto ko pong dumalo at mag-participate sa pagdinig patungkol sa PDAP, but my lawyers pleaded with me not to. I heeded the advice of my lawyers. Ngunit, bilang pagrespeto pa din sa pagdinig ng Blue Ribbon patungkol sa usapin ng PDAP, I went to the first hearing and personally relayed that I am inhibiting from the proceedings. At kung inyong matatandaan, bago ako nag-inhibit, personal kong pinabatid sa Blue Ribbon ang kahalagan ng kanilang gagawing pag-imbestiga upang makagawa ng batas na tutugon sa isang mahalagang issue katulad ng tamang
ng kaban ng bayan. Kasama po ang PIDAF. Nasabi ko po yun sa paniniwalang in aid of legislation po ang gagawing pagdinig. Nagkamali po ako. Hindi ko naman po pipigilan at wala akong balak na pigilan ang mga resource persons na dumalo at dadalo sa pagdinig na magbanggit ng pangalan kung ito ay kasama sa paglalahad nila ng mga pangyayaring na ayon sa kanilang nalalaman. Ngunit, kailangan po bang ulit-ulitin ang aming mga pangalan na para bang bingi o tanga ang mga kausap? O kaya ay parang isang sirang plaka? Pakinggan po natin ito. Yes, Estrada, Revilla, and Rivera. Okay. We have Senator Revilla, Senator Revilla, Senator Enrile, Senator Enrile, Senator Estrada. Senator Estrada. Yes, sir. You mentioned kanina kasi there's Enrile, Revilla. I think sila po or their authorized. Okay, so you mentioned 2 senators, no? Enrile, Revilla, and Estrada. Somebody. You are, ma'am, let me state it again. You are very sure of the 3 senators, Revilla, Estrada, and Enrile. Enrile. Mr. President, one of our colleagues, during the course of these investigations, even tried to play to the gallery by making snide remarks while asking the witness about the identity of an alias of a senator involved. Why play this up when there have already been reports in the media on this and which I had vehemently denied? Why play up this issue? He even referred to a known campaign of a fellow senator. Akalain mong sabihin pala, sino yung senador na yun? Ano ba ang slogan na yun? Gusto ko, happy ka? Ano ba ito? Pastusa na ba ito? Alam ko na alam ng mga taong ito na sila ang tinutukoy ko. Ang tanging mensahe ko lamang sa mga taong ito ay sa bawat pagturo ninyo ng mapanghusga at mapangkutyang daliri o hintuturo ninyo ay 4 na daliri ang nakaturo pabalik sa inyo. At mahilig din lamang na mag-quote mula sa Biblia ang isa sa mga taong ito na parang isang maamong tupa. Pag nilayang kaya niya ang mga katagang ito, kung sino mang walang bahid ng anumang kasalanan, kayo ang unang bumato sa taong ito. Huwag kayong magmalinis at lalong-lalo na huwag naman masyadong hipokrito. At matanong ko lamang, Mr. President, bakit ba ho ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon ay tila nililimitahan ng komite sa mga foundation na naugnay kay Janet Lim Napoles? Hindi ba't may higit sa 82 ang foundations na nakasaad sa COA report na sinasabing may bahid na katiwalian? Sadya bang nagbubulagan lang sila kaya hindi nakikita ang ibang nilalaman ng COA report? Katulad ng hindi pagbusisi